Alright, so mga maling desisyon ng mga OFW. So sa lahat ng mga OFW nating mga kababayan, kumusta po kayo? Hello. Muli nagpapasalamat po sa inyong lahat sa manonood ng aking YouTube. Kayo po talaga yung, sabi ko nga, nagangat ng buhay ko, sir. Parang sila yung nagpasikat sa akin, OFW. Kaya tayo ano. Alright, so ano ba yung mga tingin natin, mga maling desisyon na nagawa ng mga OFW? So sa lahat ng mga OFW, para sa inyo po ito, itong vlog na to, ano ba yung mga maling desisyon na nangyari? Una, isa sa tingin ko lang, ito opinion ko po opinion ko lang naman based sa mga kino-coach natin mga OFW at mga nakakwentuhan natin na umuwi na dito, mga kamag-anak natin na marami din tayong kamag-anak na OFW. At nakita ko, ito yung nakita ko mga maling desisyon. Number one, dinidelay nila yung pagbabayad ng utang. Diba? Meron kasi tayong mga OFW na 5 years na doon, hanggang may utang pa rin. Diba? Hindi pa rin nakakabawas. Kasi ito yung sweldo, sasabihin nila, o sige, saka mo nabayaran si Aling Kuana. si Aling, yung kapitbahay na pinagutangan. Kasi sabihin ng asawa o mga anak, Daddy, bili tayo ng ganito. O sige, saka na kayo magbayad kay ano. So, kakadelay natin, hindi natin alam na accumulate ng interest, then isa pang di magandang dulot, nadidelay talaga siya. So, sa halip na nababawasan na, nasasama na natin sa budget yung pera na pambabayad ng utang. Diba? Nadidelay ang pagbabayad ng utang. Maling desisyon, right? So, second na tingin ko na maling desisyon ng isang OFW, hindi mo na agad nag-ipon. Yung sa kanila mag-ipon, diba? May next month pa naman. 5 years na may contract mo. So, after a year na nag-work ka, hindi ka muna nag-ipon. Or kung nakaipon ka man, binawasan mo, unti-unti nababawasan. Kaya sabi ko nga po sa mga OFW natin, mga kababayan, o kahit dito sa Pilipinas, pwedeng, ako nga, I don't advise yung pag-iipon eh. Hindi ako nag-a-advise na pag-iipon. Dalawa po yung hindi ko ina-advise sa mga vlogs ko po. Una, huwag magtipid. Kasi kung kulang ang pera mo, magtrabaho ka ng iba pa. Kasi sa kakatipid mo, hindi mo na-enjoy yung buhay, namatay ka. Hindi sabihin, natapos na yung buhay mo, di ba? Natapos sa pagtitipid mo. Second, hindi ka dapat nag-iipon. Ganito po gagawin natin. Kung gusto mong makaipon, huwag kang mag-ipon. Mag-direct ka sa investment. Halimbawa, ganito. Monthly gusto mong mag-ipon ng 1,000 pesos. Okay? Di ba lahat ng nag-iipon, after a year, nababawasan pa? Actually, may isa po akong kinotes. Umiyak po siya. She was crying. Kasi meron siyang 300,000. OFW po ba? From Singapore. Meron siyang 300,000. After a year, alam niyo kung magkano na yung pera niya, wala na 100,000. Kakapadala sa Pilipinas, kakapautang. Kaya kung intensyon mo mag-ipon ng 1,000 pesos a month, huwag kang mag-ipon. I-direct mo sa investment. Mag-open ka ng investment. Marami naman pong investment na pwede niyo puntahan. Pag-ibig MP2, kahit nandiyan kayo sa ibang bansa, di ba, contribute kayo dyan. Sa halip na iniipon nyo siya, napupunta na siya sa investment. Alright? So, isa sa mga maling desisyon ng OFW, ay, ang ganda naman ng halo-halo, ay yung hindi agad tayo nag-iipon. Okay? And number 3 na maling desisyon, hindi rin agad tayo nag-invest. Huli na nung nating na-discover na kailangan pala natin mag-invest. Diba? Huli na nung nalaman natin na dapat pala meron tayong investment. Sa lahat mga OFW, ang like ko nga po sinasabi, at least meron kang 2 investment na dapat meron ka sa sarili mo. Una po, yung Sun Life 3-in-1. Pag umuwi kayo dito, pwede nyo na po gawin yan kasi napakalaga po na meron kang 3-in-1. Number 1, meron kang life insurance. Second, meron kang investment na rin siya. And third, meron kang health insurance. And second na dapat mong meron ka is IMD Kaiser. Okay? So, ibayin po natin ng discussion. Anyway, so, maling desisyon kung ikaw isang OFW na hindi ka man lang nakapag-invest. Na hindi mo man lang alam kung ano yung investment, na hindi mo man lang narinig, hindi mo man lang naaral. Or naririnig mo na yung mga kasama mo dyan sa ibang bansa na nag-i-invest, ikaw naman, binabaliwala mo pa. Wrong decision. Right? And, pang-apat na maling desisyon ng mga OFW, sobrang nagpautang. Nagpautang ka na sa maraming tao. Nagpautang ka dyan sa mga office mate mo. Kasi, alam nyo po, kahit wala ako dyan sa ibang bansa, alam ko po yung nangyayari sa inyo eh. Meron po akong espiya dyan. Kasi mga kino-coach, sabihin nila, Dok, yung kasamahan ko kasi utang ng utang. Padala kayo ng padala sa Pilipinas, inuutang nyo lang naman.
So si OFW naman na isa, nagtitipid, nagsasakripisyo, pinapautang niya naman sa inyo at kayo naman, di kayo nagbabayad. So maling desisyon na nagpapautang kayo ng labis. Una, dyan sa mga kasama nyo, it's also training them to discipline themselves. Kasi kailangan sila din mismo, tinitipid nila yung sarili nila, nagbabudget po sila. Huwag na silang magpadala sa Pilipinas kung hindi na kaya ng budget nila, instead of nangungutang sila. Second, huwag din lagi nagpapautang sa Pilipinas. Diba? Lahat na ng kumari mo, klase mo ng high school, natuntun ka pa. Klase mo ng LM, natuntun ka pa, diba? Pwedeng magpautang kung talagang emergency, between life and death. Okay? It's okay. Pero kung masyadong malaki, tapos ipupuhunan niya, alam niyo, kung gusto niya magnegosyo, yung mga nangutang sa'yo, sabi nila, magninegosyo kasi ako eh. Kung gusto mo magnegosyo, mag-ipon ka ng sarili mo pang negosyo mo. O kaya magtrabaho ka ng magtrabaho para meron kang pangpunan pang negosyo. It's wrong na utangan mo yung sa OFW. At kayo naman po, OFW, maling desisyon na panay ka nagpapautang. Okay? So ano pa po yung mga maling desisyon? Isa pa sa mga maling desisyon ng isang OFW, lagi po kayong bumibili ng asset, ng liabilities instead of buying asset. Ano po yung mga liabilities? Ito yung binili mo ng laptop yung anak mo na bago, na modern, di ba? May laptop na, binili mo ng bago. Ito yung lahat ng membro ng pamilya mo, binili mo ng iPhone. Liabilities po yun eh. Hindi ka naman bibigyan ng income nun eh. Ito yung bumili ka ng kotse, nasa abroad ka. I remember, meron mag-asawa nagpa-quote sa akin. Bumili siya ng lupa, ng kotse. Sabi ko, alin yung kotse? Para pag-uwi namin, may kotse kayo. Sila, di pag-uwi nyo, doon na lang po sana kayo bumili ng kotse. Kasi naguhulog sila sa bahay ng, I think, parang 7,000. Then, naguhulog sila sa kotse ng 12,000. Imagine that. You are spending 12,000 sa isang bagay na hindi naman siya asset. Na hindi mo naman siya nagagamit. Diba? So, sobrang, okay, pagbili ng mga liabilities. Alright? So, ano pa po yung mga maling, yan, maling nagawa ng isang OFW o mga maling desisyon. Ito, maling desisyon ng isang OFW, nagmahal ka ng iba dyan. Diba? Hello, sa lahat po ng may minahal dyan, na may pamilya na dito. Diba sabi ko na nga po sa inyo, bawal na po kayong umibig dyan. Kasi meron po kayo iniwang pamilya dito eh. Anday po kasing cases na ganyan, na nagkaroon sila ng mahal. Kasi nga, sabi ko nga po, bakit mo pa sisimulan ang isang bagay na alam mo naman ang ending, na hindi siya pwede, di ba? Sinimulan mo pa eh, alam niyo naman po kasi marupok kayo, nakipag-text mo. So, maling desisyon na nagmahal po kayo ng iba dyan. Alright? So, ito na eh, mahal ko na siya eh. Hanggat may panahon, we stop it. Diba? Itigil na po natin. Kasi alam naman natin na, kasi sabi ko nga po, like ko sinasabi, pag meron tayong mga itinatagong kasalanan, o ginagawang kasalanan, magastos po yan. Kasi ang kasalanan itself is magastos. Diba? So, sa lahat ng may minamahal dyan sa ibang bansa, diba nahati ang pera nyo? Bukod sa attention, nahati pa yung pera nyo. Diba? So, maling desisyon na nagmahal kayo ng iba dyan. Kasi may pamilya na po kayo dito. So, hanggat kaya, iwanan nyo na po eh. Iwasan nyo na po yan, okay? Alright. So, isa pa sa maling desisyon ay yon, pinabayaan nyo ang pamilya nyo dito sa Pilipinas. Bukod doon sa nagmahal na kayo, hindi pa kayo nagpadala dito, di ba? So, ginastos nyo na lang dyan. Inubos nyo na po yung pera nyo dyan. Nalimutan nyo na yung purpose nyo. Umupo po kayo sandali at isipin nyo ulit, ano ba yung reason ba't kayo nag-abroad? Di ba? Para makabili ng bahay. Ano yung reason ba't ka nag-abroad? Para makapagpaaral ng anak, di ba? Para makapagnegosyo. Naiba na. Nung napunta ka na dyan, naging iba na yung reason mo. Diba? So, you go back to your purpose. Like po sinasabi, you go back to your reasons. What are your purpose? Balikan mo yung reason mo, ba't ka na dyan? Alright? So, it's not yet late na bumalik ka sa family mo, okay? And isa pa, na maling desisyon ng isang OFW, di ko alam kung tatanggapin nyo to, ha? Isa pa siguro sa nakita ko maling desisyon ng isang OFW. Kung pagkatapos ng ilang taon na nag-abroad ka, walang nangyari, nagkaiwalay kayo, baka mali din na naging OFW ka. Baka mali din na nag-abroad ka. It's maybe one of the wrong decisions na ginawa mo sa buhay mo. Alright? So, ilan lang yan sa mga tingin ko maling decisions. Kasi, yung last, yung sinabi ko nga po, yung nag-abroad ka. Kasi baka meron ka naman pwedeng gawin dito eh. Alam niyo, bisa may mga OFW tayo, lalo bandang Middle East, Saudi side.
Middle East. Alam niyo po yung sweldo nila, 14,000. Hong Kong, 14,000. And I was surprised. Nag-abroad kayo just for 14,000 pesos. Eh, pwede nyo naman kitain dito yan eh. Yung nga sa tapat na school namin, nagtitinda ng... Anong cake yun? Japanese cake. Nagtitinda ng Japanese cake. Alam niyo, kinikita niya po, 2,000. 2,000 a day. Alright? So, magkano yun sa loob ng 30? Hindi ko alam kung magkano. Pero, ang sinasabi ko po, ang laki din, no, sir? Pero para may punan siyang 800. So, at least, sabihin mo na nag-net siyang 1,000. Malaki pa rin yun. Kaysa sa nag-abroad, di ba? So, maling decision. Okay? So, delivers ko ngayong gabi, o anong oras mo ko pinapanood, you just realize na sinasabi mo sarili mo ngayon, Doc G, may mga mali pala akong decisions na nagawa sa buhay ko. Like ko nga po sinasabi, paulit-ulit, na hindi naman huli pang lahat. So, kung meron ka ng minahal na iba dyan, maipag-iwalay ka na. Go back to your family. Go back to your purpose. Alright? Kung wala kang ipon, mag-start ka mag-ipon. Kung di mo alam investment, I can help you. I can be your wealth coach. So, pwede kitang tulungan to start your investment and business in the Philippines. Okay? Tuwagan mo ako 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Dizon. Okay? So, it's not always late. Pwede ka bang magbago, okay? Yung maling decision mo, pwede mo pang itama. Right? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, sa mga OFW, at syempre, pamilya nila dito sa Pilipinas para naiintindihan din nila ang situation ng ating mga OFW. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go!